Isang araw, may isang batang lalaking nagtatrabaho sa isang pabrika. Ang kanyang guro, isang matandang teknisyan, ay nagturo sa kanya na magtrabaho ng tahimik at huwag tumigil sa pagpapabuti ng kanyang mga kasanayan sa bawat aspeto ng operasyon ng pabrika. 10 taon ang lumipas, nagretiro ang matandang teknisyan at naging teknisyan na ang batang lalaki. Patuloy niyang ginawa ang kanyang trabaho nang may parehong dedikasyon at sipagtulad ng kanyang natutunan mula sa guro. Isang araw, binisita niya ang kanyang guro. Nakita ng matanda na parang malungkot siya at tinanong kung ano ang nag-aalala sa kanya. Nagmumuni ang batang lalaki at nagsalita. Sinusunod ko ang iyong mga tagubilin ng eksakto sa loob ng mga taon. Hindi alintana kung ano ang aking ginagawa, nananatili akong tahimik at nakatutok sa trabaho. Alam ko na mahusay ang mga nagawa ko sa pabrika at natutunan ko ang lahat ng kasanayan na maaaring matutunan dito. Ang hindi ko maintindihan. Ang mga kasamahan ko na walang karanasan at kakayahan tulad ko ay na-promote, samantalang ako ay nananatiling kumikita ng tulad ng dati noong ako ay iyong alaga. Tinanong siya ng matandang teknisyan, sigurado ka bang naging hindi na maaaring palitan ka sa pabrika? Tumango ang batang lalaki. Naglakad-lakad ang matanda at nag-isip. Matapos ang ilang sandali, humarap siya sa batang lalaki at sinabi, mag-request ka ng day off gamit ang anumang dahilan na gusto mo. Panahon na para magpahinga ka. Nagulat ang batang lalaki sa suhestyon na ito, ngunit habang iniisip ito, mas lalong naging makatarungan ang kanyang payo. Nagpasalamat siya sa guro at mabilis na umalis upang magsumite ng request para sa day off. Pagbalik niya sa trabaho matapos ang kanyang pahinga, tinawag siya ng manager sa opisina at sinabi na hindi maganda ang nangyari sa pabrika habang siya ay wala. May mga problema na karaniwan niyang tinutulungan na wala ang mga kasamahan niyang hindi alam kung paano ito ayusin. Naisip ng manager ang kahalagahan niya at nagdesisyon na i-promote siya sa posisyon ng senior technician bilang pasasalamat at upang hikayatin siyang magpatuloy sa mabuting gawain. Nagpasalamat ang batang lalaki sa karunungan ng kanyang guro at inisip niyang ito na ang sikreto sa tagumpay. Simula noon, kapag naramdaman ng batang lalaki na nararapat siya ng higit kaysa sa nakukuha, magta-time off siya. Pagbalik niya, madalas ay ang sitwasyon ay magiging mas magaan at ayon sa kanyang kagustuhan. Ang pattern na ito ay tumagal ng mga buwan. Isang araw, natuklasan ng batang lalaki na hindi siya pinapayagan pumasok sa pabrika. Sa kanyang pagkabigla, nalaman niyang tinanggal siya sa trabaho. Hindi siya makapaniwala. Hindi alam kung anong gagawin, nagpunta siya muli sa kanyang guro upang tanungin kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Bakit ako nawala ng trabaho? Tanong niya ng may sugatang pride. Hindi ko ba sinunod ang lahat ng iyong tagubilin? Sumagot ang matandang teknisyan. Sa totoo lang, hindi. Dahil kalahati lang ng aral ang iyong narinig. Naintindihan mo agad na walang tumitingin sa isang bombilya na laging nakabukas. Tanging kapag ito'y namatay, saka lang nila mapapansin at mapagtatanto nilang nakasanayan nilang mayroon nito. Ipinilit mong sundin ito kaya agad ka nang umalis bago mo narinig ang pangalawang kalahati. Nag-umpisa ng magdilim sa isipan ng batang lalaki. Ano ang pangalawang kalahati? Matyagang ipinaliwanag ng guro. Mas mahalaga kaysa sa una, ang pangalawang kalahati ay ang pag-unawa na kung madalas mag-off ang isang bombilya, sooner or later, papalitan ito ng mas maaasahang bombilya. Sino ang nais ng bombilya na hindi maasahan sa pagbibigay liwanag? Sa buhay mo, may mga kaibigan at pamilya ka bang inaakalang palaging nandyan? Ano kaya ang mangyayari kung isang araw ay wala na sila? Huwag mong hintayin ang araw na yon para mapagtanto kung gaano sila kahalaga. Magpasalamat ka ngayon sa biyaya ng pagkakaroon sila sa iyong buhay. Gayon din, huwag mong hayaang hindi ka ma-appreciate, pero gawin mo ang iyong trabaho at huwag tumigil sa anumang bagay just because hindi ito ayon sa iyong plano. Maghanap ka ng balanse sa buhay at ang buhay ay gagantimpalaan ka ng balanse na yon.